Hi guys! Ay naku, nag-vlog sana ako. Papauwi na kami ng Manila Zoo. Sama ko na si Maricar at si Marjorie. So yung pagdating sa amin, si Tito Cruz, The Explorer at si Patita. Hello guys, maiwan ang person. Vlog sana. Maiwan ang person. Oy, basta mag-ingat kayo doon ha. Mag-chat lang kayo sa akin at mag-tawag. Ano, excited na kayo muwi? Ha? Hindi ka excited dahil ikaw? Saan yung maleta nyo? Ayan. Ayan. Davao. Punta kami na. Saan tayo pupunta? Malabog. 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 Asan natin ka sa Malabog? Taloy ito yung sa Uber. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. So magandang hapon mga kababayan. Nandito kami ngayon sa sitio Taloytoy. At pupuntahan namin si Kumarin yung Irene dahil siya po ay nagbalik na sa kanyang bayan. O diba, kasama ko si Kuya Eli. Ayan, si Peter Paul. So tatlo lang po kami ngayon magkakasama kasi wala po si Madam Yola, nasa Maynila. Pero babalik din po siya rito. Kamusta na kaya si Kumarin mong Irene? After 9 na buwan, almost 1 year hindi siya nakabalik. Kasi bakasyon na po. So ngayon lang ulit ako nakabalik dito sa lugar na ito. At least hindi masukal ang daanan. So ngayon lang ulit natin makikita yung bahay niya. Kamusta kaya ang bahay ni Irene? Oh, malalaki na yung ano oh. Yun nga lang, wala nang mga tanim na gulay kasi hindi na siya nakatira. Oh, ayan. Hello, Day! Sorry po talaga kasi ano, hindi pa. Halika! Siyempre, kahapon pa. My God, si Irene oh. Halika nga! Oh, ang taba! Bakit di niya kakataba? Ewan ko. Kasi ano, bungga ng pagkain. Dito Sige walang, po tayo. dito walang pagkain. Sabi eh. Bungad pa, tawa na ng tawa. Oo, anyway. Sige, diyan ka. Dito ako. Nasaan ang tao dito? Ano? Ang ganda mo ha. Ano sila? Lumayas. Lumayas? Binalayas ko sila. Pinalayas mo? Salbahe ka naman. Pinalayas. Ba't ganyan ang kamay mo? Kasi ano, naglilinis ako doon na, wala na itong ari-arian ko. What? Ano nangyari dyan? Ano, galing kami ng ano, tapos naglinis agad ako. To. Marami pang mga ano. Okay. Kamusta ang iyong pagbabalik? Okay naman po. Ay, medyo hindi, masaya konti. Konti lang yung kasayan ko talaga. Hindi. Bakit? Kasi wala yung anak ko isa. Ha? Wala yung anak ko isa. Sinong wala? Yung bunso ko po. Si ano? Si ano po, Nigi po. nasa si Negi? Hiniram daw ng papa niya tapos hindi na binabalik. Kailan pa hiniram? Matagal ko din, hindi ko alam kasi hindi din nila sinabi sa akin eh. Sino hindi nagsabi sa'yo? Yung kuya ko kasi hiniram daw, makakaawa yung papa ng anak ko na hiramin daw. Tapos ibabalik daw ng Sabado. Tapos hindi naman nabalik. Tapos tinatawagan nila kuya, hindi naman makukontak yung number nila. Kaya wala pala dito yung bata. Wala po. At saka siya na lang naiwan. Sa ate mo lang. Inaalagaan. Wala nagsabi sa amin.
Wala din ng hindi ko din alam na hiniram pala kasi hindi nila alam. Kasi alam ko naman, sinabi ko naman sa kanila na huwag nyo ibigay yung anak ko pag hiramin nila. Kasi alam ko naman hindi nila ibigay pag ibabalik. Okay. May balita ka kung nasaan? Doon sa Davao, pero pinuntahan nila, pero nag-aaway pa sila, hindi talaga ibibigay. Wala ng bata doon. Wala sa bahay nila. Kaya hindi sana ako uuwi dito. Kasi pero naka-box naman si tita ng ticket namin, uwi na lang ako dito kasi meron pa naman yung isa na palaging sabi na kailan ako uuwi. Kaya uwi na lang ako dito kahit na Anong sabi? Hindi ibinigay? Hindi na ibigay nung papa niya. Wala naman siyang gastos nun. Tapos kinuha lang nila ng basta-basta dito. Yung anak ko. Ulit-ulit. Hindi na ibibigay yung bata. Oo, hindi na ibibigay. Kaya yung nagpunta yung kuya ko doon, umaga wala pa silang kain, nag-aantay kung uuwi nung anak ko doon sa bahay nila, pero hindi umuwi. Pinupuntahan nila doon. Tapos hindi naman binabalik eh. Okay. Hindi naman umuwi doon sa bahay nila. Hindi ka pwedeng pumunta sa barangay para kasi parent to parent eh. Pwede mong kausapin ang barangay. Pwede ka magpasama sa kuya mo, pumunta kayo sa barangay. Kaya si kuya ko galit na galit din yan. Mm. Kaya kinukuha lang nilang basta-basta, wala naman silang kahit piso nagbigay nun. Tapos kami naman si kuya naman yung ko doon, nagbabayad ng hospital pagpanganak ko at nagpapakain sa amin, nagbubuntis ako. Tapos ngayon, kinukuha lang ng basta-basta. At saka, di ba iniwanan ka ng lalaki? Oo, iniwanan ako. Nung nakilala ka namin, noong ikaw ay may maliit na bata, yung nakwento mo na nasa Cebu siya. Tapos kinukuha lang siya ng basta-basta. Masakit din sa akin 3 years na yun sa amin dito. Yung kuya ko lang doon. Malaki pa naman yung gastos namin doon. Tapos kinukuha lang ditong basta-basta nila. Tapos nagsisinungaling pa na iuwi lang, 5 araw lang doon sa kanila. Pagkatapos hindi na magpa-contact sila. Yung binigay nilang number, binigyan sila kuya ng number pero hindi tinatawagan ng kuya ko, hindi naman Ikaw yung may karapatan doon. Kasi minor pa yung bata. Tama ba? Nanay. Okay, ganito ha. Anong pangalan niya? Gilbert po. Gilbert. Mag-usap kayo, ha? Kasi si Irene, kaya siya umalis para sa future ng kanyang mga anak. Para sa future din ng bata. Nag-aral. Inhabili ng maayos sa mga kapatid para alagaan ng bata. Okay, Gilbert, kung nasa saan man, mag-usap kayo. Kasi kung hindi, maaring mapanood mo man to, maaari siyang mag-file ng case laban sa'yo. Diba? May mas karapatan ang ikaw. Kasi minor pa yung bata, ikaw yung nanay niya eh. Anong gusto mong sabihin doon sa lalaki? Ang gusto ko lang na mag-usap kami maayos at ikunin ko yung anak ko. At kung sa totoo lang, wala pa siyang karapat-tapatan doon. At kung umabot na yung bata ng 10 years old, pwede na siya magpunta sa kanya, magpunta sa akin. Ngayon, bata pa siya, hindi pa niya pwede makukuha. Sana ibabalik niyo, ikunin ko yung anak niya, ibibigay niya sa akin. At hindi ko naman idadamot yung anak ko sa kanya. Na hindi ko naman siya pinagbawalan na hiramin niya. Ang lang, bakit hindi siya magpakontak ng kuya ko? Kasi gusto ng kuya ko na ikunin yung anak ko. Kasi mahigit 1 buwan na doon eh. Tapos magsobra 1 buwan na doon. Matagal ko din, hindi ko alam. Na doon na pala yung anak ko doon sa kanila. Malaki talaga yung kulang kasi wala sila. Ito lang yung ko. Masakit talaga kasi hindi sila kumpleto. Na-excited na naman ako umuwi kasi silang dalawa yung ko eh. Kaya pag dumating ako, isa lang sila. Isa lang nakikita ko. Wala na eh. Kaya ako lang kagabi di ako nakapag-ayos na matulog kasi isa lang yung katabi ko. Wala yung isa. Kaya isa na lang siya lang yung ko. Katabi ko kagabi. Ko lang talaga. Sila naman yung ko,
na nagdala ng lakas ko para ano. Tapos ganun lang naman. Bumabalik na naman sa akin yung mga ganun. Kaya siya na lang yung ano. Hindi kasi namin alam po mga kababayan na gano'n yung nangyari. At saka, hindi agad sinabi ng kuya mo na gano'n. Hindi din sila kasi na ano sila sa akin. Alam naman nila hindi ko papayagan sila nga ano. Kasi makaawa talaga yung papa ng bata dito eh. Kasi yung kuya ko maawain din. Siyempre inisip ng kuya ko ng tatay niya. Kaya ano naman yung mabuti na maano naman yung sa ano nila, yung pinag-usapan nila na yun na araw ibabalik niya. Tapos nakalipas ng Sabado, hindi naman sila makontak yung lalaki. Pinuntahan na nila ate at saka yung kapatid ko doon, wala sila doon sa bahay. Okay. Kasi nakita natin na alam niyo na subaybay niyo yung istorya ng buhay na Erin, kung paano niya inalagaan yung bata mula nung siya nakita natin. At nung bang ulitin ko lang kasi naalala ko sabi mo noong nandito yung anak mo. Di ba sinabi ko sa'yo na 500 lang yung padala niya? Yun lang. O at least nagpadala naman pala. Padala, wala naman yun lang yung pinapadala niyang 500. Mas hindi pa yung 500 ano lang yung mabili doon. Palagi ba siya nagpapadala? Hindi na naman din. Yung kuya ko lang talaga na makabiga sila kuya, binigyan nila ako doon sa bahay ko dati. Binigyan nila ako ng ulam at saka yung pangsabon. Buti na lang mayroon makaano sa akin, hindi kayo. Imbis na sana'y masaya yung pagbabalik mo, hindi naging malungkot. Malungkot talaga nung nalaman ko na umuwi na ako doon. Sa hindi sana ako uuwi pero nakabox naman si tita. Hindi ko naman din sinasabi kay tita. Kasi pero mas maganda na rin na umuwi ka para maasikaso mo ito. Diba? Again, yung payo ko, kasi hindi kasi kami pwedeng mangialam kasi hindi kami hindi, kumbaga wala kaming karapatan doon kasi parent to parent. Kayo, pamilya. Pasama ka sa kuya mo, kausapin mo ang barangay. Na kinuha yung bata, yung anak mo, ito yung edad. Usapan ganito, hindi na ibinalik. No? Para at least maibalik sa'yo dito. Magkaroon kayo nakasunduan doon, halimbawa, 1 linggo, balik ulit, hiraman. Kasi kung nandoon ka sa Abra, hindi mo yun maasikaso. Masakit nga naman bilang isang nanay na yung anak mo ay wala rito. Masakit talaga. Walang anak ko dito. Ini-speak ko naman na kumpleto silang dalawa. Kasi sila na lang dalawa natira sa akin eh. Tapos yung 4 ko, malaki na pero wala namang sa akin. Kaya sila na lang yung ko. Tapos kinuha na naman. Tapos isa na naman. Talaga, ikunin daw to, pero buti na lang hindi binigay ng kuya ko. Yun lang isa yung pinahiram niya. Awain din siyempre, iniisip ng kuya ko na tatay din na. Ay, nako. So, buti na lang hindi inubos. Naging maganda yung pag-uwi mo. Kaya, nakakalungkot talaga kasi anak mo yun eh. Oo, malungkot talaga ako. Imbes na mag-i-enjoy ka sa pag-uwi mo, makasama mo yung mga anak mo, kaya ka umuwi, nagkulang pa. Yung pakaramdam ko mga kababayan, hindi ko ma-explain kasi parang iniisip ko din na kung nandito si Irene, hindi makukuha yung bata. Nandito siya maalagaan. Pero, alam ko maraming magsasabi niyan sa comment. Yung parang ganun. Pero ginawa naman natin yun at ni Tita Pibila para magkaroon siya ng magandang pag-aaral. So, nagsisi ka ba na umalis ka dito? Hindi naman ako nagsisi. Masaya nga umalis ako dito para mabigyan ko sila ng future. Din pagdating ng araw na mag-aaral na ko yung ko. Pero pagka ganun naman, pagbalik ko, malungkot talaga ako. Sobrang masaya ako na umalis ako dito. Miss na miss mo ba yung anak mo? Sobrang miss ko talaga. O kasi ikaw nagpalaki talaga dun eh. Kita ko mula ilang months pa lang yun nung nakita ka Ako talaga nang papalaki nun. At saka sila kuya. Anong gusto mo sabihin sa anak mo? Mapapanood ni Gilbert yan. Kung mapapanood ni Gilbert magpunta ako dun na sa bahay nila at ikunin ko yung anak. Sana mag-usap tayong dalawa at hindi ko naman ibabawal yung anak
anak ko sa kanya, ay pwede din magpunta sa akin, pwede din sa kanya. Ganun lang talaga yung ano, at hindi rin niya ako pinagdamutan kasi siyempre ako yung nanay niya, ako yung nagpalaki sa kanya. So sana kung mapanood niya ito at mag-usap kami ng maayos tungkol sa bata, sana na ibigay niya. At kung maghiram siya ulit, ipahiram namin sa kanya at hindi namin sa kanya. Ipagdamot sa kanya. O kumbaga habang nandito ka, makasama mo man lang yung anak mo. Sana pupuntahan ko doon at ikunin ko yung anak ko. Kahit na ilang araw lang na magkasama ko dito, basta makikita ko lang siya. Okay. Silang dalawa po. Nakakalungkot naman. Sino kasama nyo dito? Sila kuya po. Si kuya mo? At saka yung hipag ko. Okay, hindi ko tuloy so dapat masaya lang yung pagbaba. Pero kanina nakakatawa pa siya, kala ko naman okay. Yung pala may problema ka. May problema talaga. Oo, hindi naman namin, kasi hindi naman nabanggit sa amin talaga ng kahit yung kuya mo, kahit sila hindi naman sabi. Pero nakarinig na nga ako ng ganon. Akala ko kasi, yung kinuha, yung mga anak mo, itong yung dating napupunta dito, Hindi. yung pala, yung maliit mong anak. Yung maliit yung kinuha. Isa man nga yung isa, pero hindi binigay ni kuya. Kasi wala dito nag-aaral. Sabi ng kuya ko, wag mo ikunin kasi nag-aaral yan. Kasi isang doon, one week sila doon, tapos ang pag-aral ito. Kaya pala hindi na bumalik. Okay. Buti na lang na hindi na naubos lahat. Ayusin mo muna yung problema mo. Ha? Kaya pinuntahan ko doon. Maliit lang naman yan basta mag-usap kayo. Siguro yung asawa mo, hindi rin siguro na niya, dahil syempre, baka inisip nga doon dahil wala ka. Syempre siya rin yung magulang ng bata. So, mag-usap kayo, maayos nyo yan, ha? Bakit ngayon na din siya sa bata na malaki na, dapat noon pa, hindi kami iniwanan. Ganun. Dapat kung may siya, dapat may isip siya din, dapat siya, kahit kahirap, dapat nandito siya. Noon mga panahon. Wala naman Tapos lang, na lumalaki, tapos wala pa ako dito, napunta siya dito. Tapos namamakaawa siya. Tapos hindi pa niya sinabi sa akin, kahit nagtawag na lang. Hindi din kami friend nun. Wala din siyang Yun lang nag-away-away pa nga kami sa mga kapatid niya. Tungkol sa anak ko, inaway nila ako. Kasi sinabi ko na sana ibalik yung anak ko doon. Tapos yun. Hindi na ako sa kanila. Okay. Maayos nyo yan. Kayo makaka-resolve. Mag-usap kayong mabuti, ha? Hindi kami pwedeng manghimasok kasi kayong magulang ha? Opo, sir. Mag-usap kayo. Alam mo naman, magpasama ka lang sa iyong kuya. Usapin mo mabuti. O pwede pumunta nga kayo ng barangay para makausap nyo, ha? Kasi lang mawala-wala sila sa bahay, hindi sila mag-i-stay ng bahay kay akala nila yung bata ba. Baka inisip din nila talaga. Pero may naman ako doon. Mag-antay ko kung may mag-chat yung ko doon, kung nandoon na yung anak kong puntahan ko agad doon. Yun na lang kasi wala sila doon, wala sila sa bahay, hindi sila nag-i-stay sa bahay. Kasi alam nila na magbalik-balik kami. Kasi kadalawa na sila nagpunta sila kuya doon. Wala doon. Baka dinala na sa malayo. Yan na. Kasi kadalawa na sila kuya. Ay mapapanood naman to, Gilbert. Para hindi lumaki yung issue, para hindi kayo magkaroon ng problema. Nakapangalan ba sa kanya ang bata? Hindi din papayag yung kuya ko. Nabinyagan na siya? Hindi. Yan, apelido namin din na sabi ng kuya ko, hindi natin ipapadala yan. Wala naman kayong kasal yan. Sabi, wala din siyang Ikaw, dito lang lumalaki yung bata sa kamay namin. Hindi naman sa kanya. Para hindi ka magkaroon ng problema, Gilbert. Kasi just in case, pwede ka talagang magkaroon ka ng problema, magkakaso, yung ganyan. Para hindi kayo magka-problema, lalabas na yun, di ba? Parang kidnapping siya.
Inakaw lang yung anak ko, walang paalam sa akin. Oh, para hindi kayo magka-problema, Gilbert, ha? Tapos, sa ngayon, hindi kami manghihimaso kasi maayos nyo. Pero just in case na alam mo na yung pwedeng mangyari na kaso si Irene o what, ganon. Para maging masaya din siya sa pagbalik niya. Kaya lang, ganito yung nangyari. Maayos nyo yan, mag-usap kayong mabuti, ha? Tagal na kami, hindi kami nagkita niyan. Oo nga. Nako po. Hindi tuloy maayos yung pag-uwi ni Irene. Hindi sana ako uwi, pero itong isa, tawag kailan ako uwi. Hindi, tama yung ginawa mo na umuwi ka. Kasi kung hindi ka uwi, hindi mo maayos yung problema. O bakit naisip mo na hindi umuwi? Kasi talaga tungkol lang sa anak ko Kasi ano din ako sa, parang nadala din ako sa galit ko kasi bakit binigay din nila, ganun. Na walang paalam sila sa akin, ganun. Ang gawin mo, kumilos kayo, para maayos nyo ito. Kasi kung nandito lang tayo, nandito ka lang, wala kayong gagawin, hindi talaga nyo makikita yung bata. Paano natin malalaman kung saan dinala? Ha? Yan lang ang ko. Okay. Sana naman, maibalik mo na yung anak mo dito. Sana makukuha ko ng anak ko. Pupunta ko doon at ikunin ko yung anak ko. Sana bago umalis si kuya nyo, pinagawa nyo ng kasunduan Pag makuha ko yung anak ko talaga, magpagawa ako ng may dato kami doon, pagawa ako ng kasunduan. Kasunduan. Para kung maghiram siya, ibalik niya agad. Ganun ko pag Hindi ko naman yung anak ko sa kanya. Pagdamot sa kanya. Wala naman kaming problema. Kahit yung kuya ko, wala lang yung problema. Sila lang yung naghanap ng problema, bakit ginagano nila. Okay, sige. Medyo mabigat po ito. Kamusta ka naman dito? Okay lang, ito pa rin. Pagdating mo dito kahapon, kamusta? Malungkot, iyak lang. Iyak ang abot ko. Walang kasayahan. Kamusta? Kahit kagabi, hindi ako natutulog Isa lang yung ko, katabi ko. Wala yung isa. Sanay ako, dalawa sila Kamusta ka sa Abra? Okay naman ako sa Abra. Okay. Okay ka sa Abra? Okay ako doon. Okay. Marami ka bang natutunan doon? Oo naman. Ano yung pinagbago ni Irene doon? Ano yung pinagbago ni Irene nung napunta ka doon? Malaki talaga yung doon kasi lalong na sa pag-aral ko po. Natutunan na ako sa pag-aral ko at parang yung mga classmate ko, parang kabatch ko daling din sila. Tulong-tulungan din nila ako na ganito. Kasi first time ko talaga, siyempre, first time ko na mag-face-to-face ng pag-aral ng ganun. So marami ka nang natutunan? Marunong ka na magbasa? Marunong na siya, nakakapag-text na po sa akin ng maayos Pati yung Tagalog mo, fluent na. Marunong ka nang Ilocano? Basit. Ano yun? Maliit lang. Maliit lang. Ayan, natawa na ulit siya Kasi kanina tawa siya ng tawa Namiss mo ba itong bahay niyo? Namiss ko talaga. Ano yung namiss mo dito sa lugar niyo? Namiss ko dito, itong bahay ko, at saka yung, mga halaman ko, siyempre. Wala ko nakita. Wala nang halaman, kaya inaano ko kanina naman. Inaayos ko na naman yung halaman ko. Magtatanim ka ulit. Magtatanim ako ulit at ako. Naubos na. Okay, maninibago ka ulit dito ngayon. Walang kuryente. Walang kasi walang kuryente. Hindi ako natutulog kami dito kasi walang ilaw. Saan natulog? Doon ako sa Chris. Sinasamahan ko lang si Kuya Toy. Doon ka natulog. Okay, anong pagkaan nyo dito kanina? Nagbili ako kapon manok. Boiler. Okay. Ayun ang ulam namin. Tapos doon kami nagkain ng pinajalibi ni tita kami. Yung anak ko. Galing kayo kanina ng Panabo. Yung anak ko pinadala ni tita doon. Kaya kanina yung first time ng anak ko nagpunta doon ng Jollibee. Hindi pa nakalagay yung Jollibee, kinuha niya agad.
kain na kain siya. Kain na. Hindi na naman nakapag-antay na ilagay ng ano kasi na ano talaga yan. First time din talaga niya nag-ano. Kasi sa Abra talaga, nagsawa din kami ng ano, palagi na lang kaming Jollibee. Kaya sila, ano lang ako sa anak ko kasi, tingin lang ako sa kanyang kumakain, kaya hindi na naubos yung pagkain niya. Si ano. Na-miss mo talaga yung mga anak mo. Ano? Na-miss ko talaga. Okay, ang bilis no, ilang buwan na, halos 10 buwan din. O 9 na buwan na nawala si Irene dito sa lugar na ito. Okay, gawin mo muna, tapusin mo muna yung problema mo, ayusin mo ha. Opo, sir. Okay, mag-chat ka na lang kung ano nangyari, balitaan mo kami. Masosolve niyo yan, and I know, mapapanood niya ito eh. Hindi mo pwedeng takbuhan yan, Gilbert. Mag-usap kayo ng pamilya. Tapos, magkaroon kayo ng kasunduan para ano, kasi bata pa yan, so nanay siya, so talagang mamimiss niya yung anak niya. Masakit nga naman pagdating niya dito, hindi niya makikita yung kanyang anak. Okay, anong gusto mong sabihin kay Tita PB Lab? Papasalamat din ako kay Tita kasi kung hindi din dahil kay Tita, hindi ako nakapag-vacation dito, hindi ako nakapag-aral. At siyempre ikaw, kung hindi din dahil sa iyo, sir, hindi ako nakapag-aral at hindi dahil sa inyo, hindi wala akong natutunan. Buti na lang may pinadala ng Panginoon na kayo na ipadala dito para matulungan niyo ako sa pag-aral ko. At kung hindi din dahil sa inyo, hindi din ako makaroon ng sponsor nga si Tita na sobrang bait talaga niya, mabait talaga ni Tita. Na kahit anong gusto namin, ibigay naman ni Tita. Walang problema talaga. Kaya pagpunta namin dito, binigyan pa kami ng pang package money namin. Tapos, pina-Jollibee pa niya yung pamilya namin. Ito, yung anak ko, at saka yung pamilya ni Badiday. Kaya kanina doon kami kumakain at binigyan kami ng pang-grocery. Kaya, malaki talagang pasalamat ko kay Tita at hindi din ako magsawa na pagpapasalamat kay Tita, lalo na sa inyo, sir. At saka sa lahat ng kay Sir Mang Eli. Ayun. Ay Peter Paul. Siyempre naman si Kuya Totoy. Kasi yan ang hatid sundo namin doon. Kasi minahal din kami ni Kuya Totoy eh. Kasi siya yung sa akin, pag yan ang pinagalitan ako niyan. Kaya malaki talagang papasalamat ko sa lahat ng tao kasi tinutulungan nila ako at hindi dahil yan wala akong matutunan. Kaya ngayon marami na akong natutunan. Kasi may pinag-aralan na ako. Ayun, kahit paano may pinag-aralan ka na. Di ba? Tapos hindi ko naman akalain mag-grade 12 naman ako. Tapos mag-grade 12 naman ako ulit. Kasi hindi ko na talaga akalain natapos ng grade 11. Diba, sabi ko, bago na naman tayo dito. Sabi ko kay Badiday, bago lang tayo dito. Bakit natapos ng pag-aral natin dito. Mag-grade 12 naman tayo ulit. Ay ako, sabi ko. Kaya bago lang tayo nagpunta dito. Tapos na yung klase. Yung mga natin. Nagbakasyon na naman tayo. Kasi sa ALS po siya nag-aaral eh. Sa ALS lang ako talaga. Kahit sa ALS lang ako, pero nagpursige na naman ako. Kahit mababa talaga yung grades ko, pero nagpursige naman ako. Kasi naanuhan talaga ako na bago. Sa first time ko talagang face to face. Face to face. Hindi ako nakapag-aral ng grade 1 hanggang Kahit kinder, hindi ka wala ako nakapag-aral ng kinder. At diretso lang ako direct lang ako ng ALS talaga. Ayun lang, ALS lang. Tapos, pagkatapos ng ALS, grade 11. Buti na lang kasi, sabi naman ng teacher ko na, buti na lang makasunod ka ng mga sabi ko lang, basta makikinig lang po, sir. Sabi ko. Ayun. Importante makinig ka. Makikinig lang po. Mag-pray ka. Mag-pray. Kailangan ma-solve mo yung problema, ha? Opo, sir. Yun na lang. Yun muna, para maging masaya ka dito sa iyong pagpapakasyon. Unahin mo muna yun, ha? Opo, sir. Basta yun muna, unahin mo. Kasi anak mo yan, ha? Opo, sir. Kailangan yun munang anak mo bago yung iba, ha? Opo, sir. Okay. Di ko na muna siya gagambalain ng gusto mga kababayan.
Masaya ako na nakabalik ka dito, nakarating ka dito. At pagpipray ko na ma-solve mo yung problem. Unahin ang problema, ha? Ma-resolve mo yan. Sige po mga kababayan, nagpapasalamat din ako kay Tita PB Love at napakaganda na nangyari sa buhay ni Irene. Kung di dahil sa kanya, hindi naman mararanasan talaga ni Irene yun. So, yun lang muna. Imbis na magsasaya si Irene, magsasaya, hindi niya magawa. Ano mo na lang, huwag masyadong ma-stress. Alam ko, mabigat anak niya yun eh. So, isipin mo na lang muna yung mas magaganda pang bagay, ha? Habang nandito ka at unahin mo yun, ha? Sige po mga kababayan, maraming salamat. Welcome back sa kanyang pagbabalik po dito sa kanyang tahanan. Salamat ulit kay Tita PB Love, kay Totoy. Thank you. At kay Cooper's Vlog na nakasama rin niya po doon sa Abra. Toy! Hindi oh. Oh, kayo ba ni Irene? Ay, malabo, sir. Ha? Malabo. Bakit malabo? Friends lang po kami yan. Friends lang kayo nito? Subukan niya. Masasirang buhay mo. Sira ang buhay, no? Subukan mo din. Okay. Masasirang buhay mo. May gusto ba sa'yo si Totoy? Wala. Sabay ba sila? Okay. Maganda ba si Irene? Hindi. Pero hindi ko alam, sir. Ang ganda sa sarili. Gwapo ba si Totoy? Gwapo ba si Totoy? Hindi. Pangit. Buwang ka eh. Kanya kami sa Abra, sir. Sa Abra. Oo, prangkahan. Pero walang pikunan. Okay. Pasya, sige po mga kababayan. Totoy, thank you so much. Ikaw muna ang bahala sa kanila dito, ha? At alam mo naman, marami kaming pinupunta at maraming ginagawa. O sige po mga kababayan, salamat. God bless everyone. Thank you so much ulit kay Tita PB Love. Salamat po sa pagmamahal para kay La Irene. Bye-bye po. Bye-bye na tayo, ay. Bye-bye. Ito nga pala ang 100 watts floodlight na aming ibinebenta sa PB Team Solar. Napakaganda nito at napakatibay pa. Pwede nyong magamit indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang magiging maganda ang bakuran ninyo lalo na kapag kagabi at hindi nyo na kailangan gumamit pa ng kuryente. May kasama na rin itong remote para ma-set ninyo kung anong oras nyo lamang siya gustong pailawin at pwede nyo rin siyang iset ng automatic. Advisable din ito kung mayroon kayong malalaking farm na gusto nyong pailawan sa gabi. At para naman makatipid sa loob ng bahay ninyo, pwede nyo rin itong gamitin sa mga kwarto. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na po kayo at mag-message sa aming messenger account at PB Team Solar.